kayo ay nagbasa o nanood ng isang palabas, yung bang pagkapanood mo sa palabas, kalagitnaan na kaagad, di mo maintindihan kung sino yung killer. Okay? So, minsan nakala mo, yung kasama yung palaging humahabol sa bida, akala mo yung killer. Pero yung killer pala, yung palaging yung kasama. Kailan mo maintindihan yung buong kwento? The moment na magsimula ka sa simula. Okay? Andiyan ba kayo? Yes! Taas mo na ang kanang kamay. Pakitapik yung kanan mo. Kasi bawal matulog dito. Ang aga pa. Okay? Taas ang kaliwa. Pakitapik yung kaliwa mo. Pakisabi sa kanya, lalo kitang babantayan. Okay? So, klaruhin natin today. So, the moment na ikaw ay magsimula, babalik ka sa simula, ang mangyayari, doon mo lang maintindihan lahat ng bagay. Okay? So, today, just open your hearts, just open your mind, para makita natin, maintindihan natin kung ano itong, bakit ba nag-fall yung tao, ano ba yung effect nito sa atin, at paano natin ito ma-counter. Okay? So, flow discussions muna tayo. Okay? Sige, tuloy lahat. Okay, so we're going to discuss 7 things today. So, number 1, God's instruction and warning. Deception from the enemy, man's decision, the sting of sin, God's remedy, the authenticity and credibility of God's word, and how to handle God's word accurately to avoid the traps of the enemy. You know, the devil will going to do his best. Di siya nagbabago ng style. Tingnan sa akin, 3 lang palagi ang atake ng kalaban. The lust of the flesh, the pride of life, and the lust of the eyes. Di yan nagbabago. 3 lang yan. Okay? Pakisabi mo sa katabi mo, 3 lang. Alam niyo ha? Bakit, JB, mukhang successful ang kalaban? Kasi kalaban, focus. Ano kaya? Kasi focus siya, 3 lang palagi ang kanyang strategiya. Ano nangyari? Mukhang successful siya. Marami siya naluloko. Unlike sa mga Kristiyano, hallelujah. Dami focus. Pagkasaya sa katabi mo, dami. Okay, nasa church na nga, iba pa yung focus eh. Okay? Sana hindi ikaw yung kanina kinangusap ni Lord, ha? Si merong iba talaga, matitigas ang ulo. Okay? So, para maintindihan natin lahat, isa-isahin natin. Okay? Ready na? Ay, nako, parang di naman nag-almusan. Ready na? Amen! Ayan yung palagi ng ating energy! Ready? Okay, ready. Number 1. God's instruction and warning. Okay? Scripture, please. Genesis 2:16-17. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Okay, so kita po natin, lahat sa halamanan pwedeng kainin maliban sa isa. Ano daw yun? The fruit of the tree of the knowledge between good or of good and evil. Once you eat the fruit of the tree of knowledge between good and evil, you will certainly, sa ibang translation, surely, kasi sabi sa katabi mo, surely, you will surely die. Maraming tao nagreklamo, Pastor, mahirap kasi maging Kristiyano. Bakit? Ang daming bawal. Let me share with you. Ano ba si Lord pag nag-utos? God's instruction and warning is clear. Amen. Sabi ko, clear. Amen. Walang malabo. Pag si Lord nag-utos, hindi malabo. Amen. Pag sinasabi niya, klaro. Pag sabing hindi, hindi. Pag sabing oo, oo. Are you there? Amen. Si Lord, wala po siyang gray area. Pag sinasabing puti, puti. Pag sinabing itim, itim. Kaya hindi na po pwede talaga. Na ano, humirit ka pa. Bakit pag nag-utos siya, klaro? Pag sabi niya, huwag kang makisama, huwag kang makisama. Amen. Klaro ba? Amen. Oh, mga young people, magsabi ng amen. Amen. Oh, huwag mag-boyfriend ng unbeliever. Amen. Oh, hina, di ba? Kasi mas gwapo kasi, ewan ko ba, yung mga gwapo kasi wala masyado daw sa church. Hindi, imagine mo na lang, gwapo yan. Nandiyan kayo? Amen. Kasi ang nangyayari, Pastor, kasi nandun yung mga gwapo sa labas ng church eh.
You will pay the price. Okay? Kaya pag si Lord nag-utos, clear. Kaya nagtataka ka, bakit hindi masunod ng iba? Malabo daw ang utos. Hindi. Pag sinasabi niya, huwag mong kainin ito, huwag mong kainin. Amen. Klaro ba? Amen. O katulad niyan, o controversial ito. Sabi sa Bible, huwag mong kainin dugo. Amen. O, ayaw magsabi ng amen ng mga mahilig sa dinuguan. Nasa Bible ba yan? Amen. Nasa Bible ba? Amen. Ba't kumakain ka? Hindi, kasi ano na yan eh. Tama ka mo. Kamusta Laura? Magaling? Hindi, kasi yan, nilinis na ni Lord yan eh. Mayroon pa akong kwento sa inyo. Pastor to ha? Pag sa katabi mo, pastor daw. Na-stroke! Na-stroke mo siya! Tapos, ang ginawa, bumili ng chicharong baboy. Sa Laguna. Ganyang kalaki. Ganyang kataba. Senior na to! So, anong ginawa ng mga kasamang pastor ng mga bata-bata? Pastor, bawal sa'yo yan. Kaka-stroke lang ha. Nakaka-recover pa eh. Mabait si Lord kasi naka-recover eh. Pastor, huwag yan kasi. Bawal sa inyo. Alam mo, minsan mahirap pag senior eh. Bumalik yung senior, sabi ng senior, di mo ba nabasa sa Bible? Kita mo, pag senior, ano? Pag ipinag-pray mo na ang isang bagay o pagkain, nilinis na ni Lord yan. Nandiyan nga naman sa Bible. Kain, simula Laguna hanggang Manila. Ubus eh. Ngayon, sumalangit nawa. Na-stroke ulit, di na naka-recover. Tapi sabi sa katabi mo, common sense. Common sense. Most of the time, yung sense hindi common. Nandiyan kayo? Amen. Pag sinasabi ni Lord, wag! Walang mawawala sa'yo. Di ka mamamatay pag di ka kakain ng dugo. Amen. Mga pilosopo pa, masarap yung pastor pag may puto. Bahala ka sa buhay mo. May mga nurses tayo rito, tanungin nyo sila. Di ba? Yung tumi. Yung tumi ng katawan, saan nagpo-flow? Oh. Ngayon, meron dalawang nurse dito. Bahala na kayo magtanong sa kanila. Tapos maya magluto kayo ng tinuguan. Okay ba? Amen. Oh. Bakit parang ayaw nyo? Clear na eh. Pakibasa nga. Clear. Oh. Di pastor, masarap talaga. Eh, di mamatay ka na mga aga. Eh, madali lang naman tayo usapan eh. Andiyan ka ba? Amen. Ito kailangan laruhin na natin. Hindi yung, pag pinag-pray pinag-pray ko, nilinis na ni Lord. Ba't namatay siya? Sige, hindi kayo masyadong kumbinsido. Hawakan mo yung ng katabi mo. Kung gusto mo mapangaga, okay? Sukayin mo yung utos ni Lord. Gusto mo tumagal-tagal, wag mo nang yung mga isaw, yung mga street foods. Sarap na sarap. Dahil na pagkaisaw-saw mo sa ano? Suka? Ganon-ganon ka pa. Maya-maya magugulat ka, naninilaw ang mata mo. Ano yan? Hepa! May level pa yan. Tama ba? Oo. Di, pastor, masarap kasi. O di, mauna ka. Clear? Clear ang utos, pwede mong kainin lahat maliban sa isa. Ba't naman kasi makulit ka? Sa dami-dami, isa na lang hindi pinagbawal sa'yo. Yung pa pinag-iinitan mo. Makulit? Makulit? Para yung katabi mo, ganun yan. Okay, pangalawa. Doable. Pakibasa. Pag may inutos si Lord, hindi mahirap. Amen. Ikaw na nagpapahirap. Bakit nahihirapan ka? Ayaw mo sundin. Amen. Pag sinasabi ng Lord, huwag mong kainin. Hindi naman ang dinuguan lilipad. Meron ba? Grabe siguro, no? Pag ayaw ko dinuguan, lumipad na yung kano. Palapit sa'yo. Hindi. May kamay na kumuha. Kumuha mo na yung kamay ng kutsara. Sumausaw ng gano'n, no? Tapos ginanon. Tama ba? Amen. Hindi. Walang ibang pipilit sa'yo. That is why the commandment of God is very doable. Pag sinasabing, be holy for I am holy, holiness is very
Why? Because we have the Holy Spirit. Amen. That is why the Holy Spirit is deposited to us. Why? In order for us to live a righteous and a holy life. Is it doable? Yes. Super doable. Kaya magtataka ka. Bakit Pastor hirap? Bakit ayaw niya masunod? Bakit ayaw niya? Bakit hindi niya masunod? Ayaw niya kasi. Diba? Pag gusto may paraan. Amen. Pag ayaw, hindi lang may dahilan. Maraming dahilan. At maraming palusot. Is it doable? Doable. Lahat ay pwede kainin maliban sa gitna. Bakit hindi sa may gitna? Marami naman ito masasarap. Ano ba? God's instruction and warning is safe. Pagkasabi sa katabi mo, safe. Safe. Wala nang ibang safe kundi gawin ang utos ng Diyos. Amen. Huwag kainin, huwag kainin. Pag-usapan natin, yung baboy, pinapakain hindi. Ha? Amen. Parang sabi sa labas, pinapakain. Dito sa loob. Hindi. Oh. Nako. Sabi ng Bisaya, pastilan ng taon eh. Kulang ra ba? Christmas mangyod niyo eh. Ham, nako. Again. Ikaw pa sa kumakain. Ako nga, disgrasya din. Pero ang point kasi clear. At saka safe. O mga nurse, pag marami baboy, ano mangyayari? Ha? Pakita kaso. High, ayan na. Tama pag nurse, iba sa atin. Pag mataas, high blood, hindi. Sa kanila, high cholesterol level. Ang high cholesterol level, magdadala siya sa high blood pressure. Are you there? Amen. Is it safe? No. Okay. Ay, at least nga, binibigyan pa namin kayo ng pampalusog. What's the point? Clear siya, doable siya, at the same time safe. Why is it that we choose to disobey? Because of ignorance. Tuloy! Tuloy. Tuloy! Now, deception from the enemy. Makinig kayo mabuti ha. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? Tinaman mo niyo pag ang nangloko, did God really say? Ito mga pamatay eh. Did God really say, you must not eat from the tree in any tree in the garden? Balikan mo sa taas bro. Balik pa. Ano sabi ni Lord? You are free to eat from any tree in the garden. Baba mo bro. Balikan mo sabi nung kalaban. You must not eat. Okay, tamo ano dinagdag? Ano dinagdag? Pag ikaw hindi matalas sa salita ng Panginoon, parang okay naman yung sinabi. Pero may siningit siyang isa. Yung word na not, napakalaking impact niyan. At pag hindi mo yan nahalata, talaga namang mabibiktima ka. Tuloy natin. Ayan o. Ayan ang kasunod. Ano sabi ni Lord? The moment you eat from it, you will certainly die. May dinagdag na naman siya. Ano naman dinagdag niya? Ayan. Ano dinagdag? Pagkasabi sa katabi mo, delikado yung nut na yan. Diba? Yan na. Naka mo? Yan naman dinagdag. The serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be Like God. knowing good and evil. Ano lang ang dinagdag ni Satanas? Kung mapansin nyo? Not. The Lord said, you can eat from any tree. The devil said, you must not eat from any tree. You will certainly die. You will not certainly die. Are you there? Amen. Tingin sa akin. Pwede ka kumain ng dugo. Dahil pag pinag-pray mo, yan ay nilinis na ni Kristo. Pwede kang kumain ng baboy! Baboy! Okay? Pwede! Bakit? Minsan lang yan! Pasko naman! Kaya sabi ng mga doktor sa mga hospitals, pag January, maraming nagpapa-admit. Why? Kumakain siya marami ng baboy! Yan ka?
Andiyan ka ba? Amen. Magtataka ka man sa mga na-high blood. Bakit ka nagtataka sa mga na-high blood? Pag high blood ka, di na kumakain ng baboy. My God, makinig ka sa akin. Huwag mong hintayin ma-high blood ka muna bago kayo di nakakain. Ano ba? Amen. Oh, nalungkot na siya lalo. Kasi may nakabili na siya ng ham. Ang kamag-alala, nandito si Happy. Si Happy, hindi siya na-high blood. Okay? Ang aso ko pangalan Happy. Okay? Mas mukha si Happy. Nung pinakain namin ang pinakain ng mga taba, kasi di namin kinakain yung taba, binibigay namin sa kanya, nalungkot din ng isang araw eh. Sabi ko ba, high blood yata si Happy? Okay? Pwede mong kainin lahat! Pwede mong gawin natin! Di naman si Lord naman nagpapatawad! No! Understand this. Clear siya magbigay, doable, safe. But the devil is very tricky. Ano ba sa anong deception niya? To create doubt in the mind. Did God really say? Mga young people, nandiyan kayo? Young people, magsabi ng amen. Amen. Meron ako nakasusap na young people. Brother August, ang sabi, naliligo kasi sa kanya, ito naman kasi yung problema, naliligo sa kanya, babae siya, naliligo sa kanya, dalawa. Yung isa naliligaw, Christian, talagang, yung isa, naliligaw sa kanya, basketball player, pero unbeliever. Alam naman mga tindig ng mga basketball player, di ba? Matikas pagkatapos, putok-putok yung muscles. Okay? Talagang grabe. Eh yung Christian naman, kasi puro basa lang ng Bible, puro worship lang, medyo patpating. Okay, yung basketball player, tall, dark, and handsome. Grabe talaga pag nakita niya. Kung titignan mo physically, yung isa naman, yung Christian, tall and handsome in the dark. Okay? So yun naman yung dating niya. Kaya talagang, to make the long story short, pinili niya yung unbeliever. Nirebuke siya ng pastor. Bakit mo ginawa yan? Di ba sabi sa Bible? Anong sagot ng Christian? Di ba ni pastor? Iko-convert ko siya. Wow! Sabi ng pastor, Holy Spirit. Okay? Only the Holy Spirit can change the heart of man. Did God really say, ang ginagawa ng Diablo, mag-create ng doubt sa iyo, sana hindi ka na-love ni Lord. Who told you? The devil. Because the love of God never change. Amen. Even if you're the worst person, even if you're the good person, the love of God never change. Amen. Ngayon, pag nagkikreate ng doubt, nagkamali ka, nagkasala ka, tapos sabihin sa iyo ng Diablo, hindi ka na epektibo, wala na. No! Galing sa kalaban yan. Ano ba ho? To distort or twist our faith in God, you will not certainly die. Dahil pag ginawa mo yan, wala namang gagawin si Lord. No. Tingin sa akin, every sin has a corresponding consequence. Amen. Palagi mga sinasabi, sa coin, anong meron? May mukha. Diba? Sa likod, mukha rin nakalagay? Hindi. Para itong Republika yata nilagay. Ang alam ng mga Kristiyano, God is love. God is love. Amen. Huwag niyo kalimutan sa likod nun, God is also just. Amen. Pag gumawa ka ng kasalanan, may pagpapalo na gagawin. Amen. Okay? Ano pa ho? To push us to fall into His traps. Walang ginagawa. You will be like God. Hindi na pwede maging Diyos. Are you there? Amen. Isa lang ang Diyos na buhay. Amen. Ikaw, hindi ka pwede maging Diyos. Amen. Pwede ka lang kamukha ng Diyos, pero maging Diyos hindi. Amen. Naintindihan natin? Amen. Ano nangyari kay Adan sa kay Eva? Dahil sila ay, balikan mo muna bro. Dahil sila ay na-deceive, ano nangyari? Aba, now the serpent was the most crafty that any wild animals the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from the tree in the garden? The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden. But God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, or you must not touch it. Dinagdagan pa. Huwag daw i-touch. Wala naman sinabi si Lord na huwag i-touch. Or you will die. You will not certainly die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Anong ginawa ng tao? When the woman saw that the fruit of the tree was good for food, lust of the eyes. Okay? I don't know. Fruit was good
food, lust of the flesh. And pleasing to the eyes, lust of the eye. And also desirable for getting wisdom, pride of life. She took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Tama ang deception? Once na ma-deceive ka na, ano na mangyayari? Papatulan mo. Pag pinatulan mo, ano mangyayari? Talo ka na. Okay? Tuloy. Man willfully disobeyed God. Tingnan mo sa akin, ano bang definition ng sin? Sabi ng iba, it is a transgression to the known law of God. You know what is sin? Sin is willfully. It is a willful transgression to the known law of God. You will not commit sin unless you will to do so. Andiyan ba kayo? Amen. Di ka pwede magkasala na hindi mo ginusto. Ginusto mo talaga magkasala. At yun ang nangyari. They disobeyed God. Ano ba nangyari? Man neglected the command of God. Sabi ni Lord mong kainin, anong ginawa? Kinain. Nagdoble-doble na, Brother August. Pansin mo? Tingin sa akin. Pag nagkasala ka, para yung cancer, kakalat yan ng sobrang bilis. Ano pa? Man listened to the voice of the enemy than the instruction of God. Mas pinakinggan ang sinasabi ng kalaban kaysa instruction ng Diyos. Ano pa nangyari? Tuloy tayo. Now, the sting of sin. Tali mo na. Okay? The sting of sin. Ano ang kamandag ng kasalanan? Isa-isa natin, ha? Ganda ng plano ng Panginoon sa tao. Dumating ang kalaban, dinisip sila. Nagpadisip naman sila. Ano nangyari? Pumasok ang kasalanan. Tingnan natin kung gaano makamandag. It brought death both in the physical and spiritual aspects of men. Maliwanag tayo? Nalaman lamang ko, ang tao pala nung ginawa ng Diyos, hindi namamatay. That is why umabot si Adan ng 930 plus years o 960 plus years. Why? Because design talaga ng Panginoon sa tao not to die. Why? Because He's created in the likeness and image of God. But because sin entered, what happened? Namatay na ang tao. Dati Ma'am Tess, 960 plus, dumating kay Moses, ay kay Moses, kay Noah, kay Moses, 120 na lang. Diyan kayo? Pagdating kay David sa Book of Psalms, chapter 90, 70 na lang. Pag malakas-lakas, 80. Pag medyo talagang hindi nagbababoy, hindi naghaham, okay? Baka lalampas ng konti. Are you there? Okay? Scripture. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Every sin, ang sin, nagbubunga siya ng kamatayan. Una, physically. Pangalawa, spiritually. Tuloy, bro. Spiritual death, Revelation 20:14 to 15. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. And anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Do you believe there is hell? Amen. Is there is hell? Amen. Yes, it's in the Bible. So the moment you commit sin, ano mangyayari? Physically, siya po ay, nung nag-commit siya doon sa kasayapa ng kasalanan, namatay sila physically. Ang nakalungkot is spiritually, namatay din sila. Nung sila po'y kumain, unang-unang namatay ang kanilang espiritu, connection sa Panginoon, na disconnect. Okay? So napaka-matindi itong sin. Tanong, ito pang catch kayong umaga. If you're a Christian, then you commit sin, what will happen? First things first, you will lose the joy of your salvation. Klaro? Amen. Hindi ka na masaya. Nasa church ka, pero hindi ka masaya. Amen. Why? Because you're committing sin. And if you will not stop committing sin, you will not repent, then you will pay the price. One day you will wake up in hell. Amen. Pakisabi sa katabi mo, avoid sin. Next. The sting of sin.
it brought curses to men instead of blessings. Sa halip na blessing, curse ang dumating. Dangerous? Dangerous. Very dangerous. Tingin sa akin, maraming Kristiyano nako-quote unaware. Bakit? Ang binabantayan lang natin, malalaking kasalanan. Sagot na mo. Amen. Pero tayo ay naiisahan saan sa maliliit na kasalanan. Amen. Yung mga white lies. Nagtataka ako kailan pa nagkakulay ang kasinungalingan. Nandiyan kayo? Hindi, Pastor, kailangan ko magsinungaling. Bakit? Kasi pag hindi ako magsinungaling, mapapahamak siya. Wow! Paano pag sinungaling mo, bigla na puto lang hininga mo? Pag sabi ko, wala si JB, ha? Paano ko harap kay Lord ngayon? Sige. Aktong namatay ko ng sinungaling. Kaya sabi sa Bible, liars go to hell. Pakisabi sa katabi mo, tingnan mo sa mata, liars go to hell. Pag nagsisinungaling yan, talagang nginig sa takot yan. Ayun. Pero ano ginawa? White lies naman yan! For your information, walang kulay ang sinungalingan mo, blue man yan, mo black man yan, violet man yan, sinungaling ka pa rin! Amen. And God hate liars. Amen. Naniningkit ang mata nyo. Relax. Di ba marami pa tayong nalakbayin? Heather? Kaya nga sa church, pag hindi pinipreach yung katotohanan, ang mangyayari, maraming Kristiyano sinungaling pa rin. Simple lies. Nagluto si Elmer, pinatikman kay JB. Bro, masarap. Sobrang alat naman. Na okay naman siya, sarap na. Sabihin mo totoo. Bro, ang alat. Hindi. Hindi siya masarap na. Maraming kanin. Bakit? Di kaya. Nagkakamali tayo. Don't lie. Are you there? Amen. Why? Because sin will brought curses to you instead of blessings. Scripture, please. However, 28:15 Deuteronomy, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all His commands and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you. Nakatakot ba, Jay? Ang gusto ko mag-overtake sa atin, Julius, blessings. Amen. Ang nakakatakot siya mag-overtake sa iyo ay curse. Ito ka, overtake ka ng curse, ano mangyayari? Lahat ng nadaanan mo, puro curse na. Pero pag ito ka, obedient ka sa Lord, in-overtake ka ng blessing, habay ka naglalakad, puro blessing yan. Amen. Hallelujah. Andiyan kayo? Amen. Kaya sabi sa tabi mo, ano kong sinungaling? Okay? Marami sinungaling nasa loob ng church, nakatingin. Amen! Ako, 70% pa naman ang sale niyo. Amen! Bilisan mo! Don't lie. Amen. Okay, focus lang. Pag sasabi mo, focus lang. Okay? So, curses instead of blessings. Ano ba? Na ang law, geto na. So, pumasok na ang sin. Ano nangyari? Nung pumasok ang sin, lahat na ng tao nagkasala na. Ngayon, ang sabi ng Lord, di pwede yan. Because God is a holy God, kailangan mayroong remedyo para mawala ang kasalanan. Naggawa si Lord ng law. May requirement siya, pambayad sa kasalanan. Leviticus 17:11. For the life of a creature is in the blood. Ayan na, blood. And I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. So, kailangan dugo ang panlinis sa kasalanan ng tao. Hindi maalis ang kasalanan ng tao kung walang dugo. Amen. Kaya nga, di pinapakain yung dugo. Kahit may puto.
Okay, yung puto na lang kainin mo. Ano ba sabi sa Bible? Hebrews 9:22, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of blood, there is no forgiveness. Tingin sa akin. Hindi mawawala ang kasalanan kung walang dugong titigis at walang kapatawaran kung walang dugo na gagamitin. Now, alam naman natin, bago titigis ang dugo, may mamamatay. Amen. Okay, tuloy. What kind of blood? In the Old Testament, they used the blood of animals for the atonement for sin, which only cleansed them outwardly. Scripture. The blood of goats and bulls and the ashes of the heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean, sanctify them so that they are outwardly clean. Ang blood ng hayop, ito kasalanan mo, ito blood ng hayop, cover lang. Klaro? Saan ang sin? Saan? So, nangyayari yung blood ng animals, kino-cover lang yung sin mo, pero hindi na-address yung heart mo. Klaro? Kaya every time you commit sin, you bring a goat, a sheep, or a bull, and then kakatayin yon, ibibisik sa iyo, dugo, ibibisik sa altar, hintayin kung masusunog para tanggapin ng Panginoon. At pag nasunog, covered na. Labas ka uli. E paglabas mo, nagkasala ka uli, balik uli. Bakit? Hindi na-address ng blood ng bulls, hindi na-address ng blood ng animals. Alin? Ang sin. Bakit? Ang root cause ng sin is the heart. Kaya paulit-ulit lang. Now, in the New Testament, the law is only a shadow of good things that are coming, not the realities themselves. But this reason it can never be the same sacrifices repeated endlessly year after year. Make perfect those who draw near to worship. Hindi napi-perfect at hindi napi-cleanse yung tao sa pamamagitan ng dugo ng hayop. Otherwise, would they not have stopped being offered? For the worshippers would have been cleansed once for all, but no longer have felt guilty for their sins. But those sacrifices are an annual reminder of sin. So, tuwing nagsasacrifice sila, naalala nila, ito na naman tayo. Ang pagsasacrifice kasi ng hayop ay pag-alaala na tayo ay nagkasala. Lumala pa mga kapatid. Anong sabi? It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sin. Nagkakaproblema na tayo ngayon. Andiyan pa ba kayo? Amen. Ang laki na ng problema. Bakit? Yung dugo ng mga animals ay hindi na pwedeng magtanggal ng kasalanan. That is why ang tao magsisi man, mag-offer man, kasalanan, makasalanan pa rin. Amen. Okay? Anong ginawa ng Lord? Number 5, God's remedy. God gave His only Son to die on the cross as a sacrifice for the atonement of sin. Hindi na kaya ng mga baka, hindi na kaya ng mga hayop. Ang sabi ng Diyos, mahal ko ang tao. Pagkasabi sa katabi mo, God loves you. God loves you. Ngayon, dahil mahal ka ng Diyos, ano mangyayari? Sabi niya, nag-usap. Actually, wala naman sa Bible ito, pero akin na lang ina-imagine. Nag-usap yung mag-ama. Ang Diyos anak, tsaka Diyos ama. Alam mo, anak, medyo lumala ng sitwasyon, palala ng palala yung mga tao. Kailangan ng isang blood. A kind of blood, a holy blood, na pwede mag-cleanse sa kanila. Bakit? Hindi na imposible na malinis pa sila ng mga dugo ng hayop. Nabasa ko sa John 17, ang sabi ni Lord Jesus Christ. John chapter 10. I gave my life voluntarily. Wow! Amen. Hindi si Jesus napipilitan. Kusa niyang binigay ang kanyang buhay bilang handog para mamatay sa krus ng Kalbaryo, titigil sa kanyang banal na dugo. Para ano? Para linisin tayo sa ating kasalanan. Mari ba natin palampakan si Lord? Hindi siya napilitan. Di tulad natin, maglingkod pilit. Hoy, talagang hindi mga pilit yung mga dito, ha? Talagang mga ano ito, ha? Pastor, hindi kami pilit. Okay? Ano po sabi sa Bible? For God so loved the world that He gave His Son.
He gave His one and only Son that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Binigay ng Diyos. Alam niyo, bakit pa so? Napaka-basic naman ang turo mo. Yan ang problema eh. Pati basic, di natin kabisado. Basic mo na. Binigay ng Diyos bilang handog, kapalit, at bayad sa kasalanan mo. Why? If this is your sin, this is the blood of the animals, it only covers. But the blood of Jesus do different thing. Tingnan niyo mabuti. Ano ba? But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Hallelujah! Tingin sa akin, JB, lahat ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, Julius, lahat ng mga kahit yung mga nasa bundok, yung mga baril, yung mga nangungid na, namatay na si Lord para dyan sa kanila. Amen. Ang kailangan na lang Sarah i-preach ang gospel sa kanila pag tinanggap nila, masisave sila. Ha? Ganon! In the first place nga, ang unang beneficiary ng salvation ay yung criminal na katabi niya. Amen. Today you shall be with me in paradise. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Kaya lahat ng mga tao, pati kamag-anak mo, pati mga kaibigan mo, kahit mga ganun yan. Diba? Kahit kayo kasama, bayad na rin yan. Amen. Sharean mo lang, Jake. Sharean mo lang. Okay? Yung kilay ay mas ayos pa kaysa iyo. Maraming ganun eh. Pag si Adam kasi naging madam, mas maarte pa yan sa babae. Amen. Amen. Tama? Amen. Yes. At pag si Eve naging Steve, matindi rin po, mas matikas pa sa lalaki yan. Amen. Nakita ko yan eh. Nasa SM kami. Diyan matindi pala pumorma. Samantalang ako, simple lang ah. Alam mo. Sabi ko, sumobra. Pero, huwag natin silang i-condemn. Why? While we were still sinners. Bayad na sila. Amen. Lapitan mo na lang. Steve, ikaw talaga si Eve. Madam, ikaw si Adam. At kung walang magsasabi sa kanila ng ganyan, ma-forfeit at hindi nila ma-avail ang alin? Ang death ni Lord sa cross, sayang! Amen. Amen. Huwag nyo naman sila i-condemn. Bakit? Namatay si Lord para sa kanila. Amen. Are you there? Amen. Next. Anong remedyo ng Diyos? Jesus Christ satisfied the requirement of the law. Sabi ng law, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Ito dumating ang point, it is impossible for the blood of the animals to forgive or to cleanse the sin of man. Kaninong blood? For what the law was powerless to do because it was weakened by the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of a sinful flesh to be a sin offering. And so He condemned sin in the flesh in order that the righteousness requirement of the law might be fully met in us who do not live according to the flesh but according to the Spirit. Yung requirement ng law, pinulfill ni Jesus. Amen. Tuloy, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood. Dugo ni Jesus ang tumigis. Amen. Amen. Dugo ni Jesus ang tumigis. Anong klaseng dugo? Holy blood. Amen. Okay? To be received by faith, He did this to demonstrate His righteousness because it is His forbearance. He had left the sin committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate His righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. The moment you believe in Jesus, yung blood ni Lord magti-take effect sa'yo. Kahit anong kadilim, gaano kabigat ang kasalanan mo, pag magsisi ka, ikaw ay linisin ng dugo ni Kristo. Hallelujah! In the eyes of God, you are righteous and holy. Oh, praise the Lord. Can we shout praise the Lord? Next. Only the
blood of Jesus can take away the sins of the world. Klaro ba? Amen. The blood of the animals covers. But the blood of Jesus takes away. It takes away the sins of the world. Anong sabi ni John? John 1:29, 32 to 34. The next day, John saw Jesus coming towards him and said, pakibasa yung kulay lumalakas, 1, 2, 3. Look, the Lamb of God takes away the sin of the world. Ano ang blood ni Jesus? Hindi nagko-cover. Takes away. Kaya mayroon lang akong konting i-correct. Di ba, Sarah, may kanta tayo? I know He rescued my soul. His blood. Covered my sin. Mali pala. Takes away the Lamb. Diba? Amen. His blood covers my sin. Ay, hindi nagko-cover ang blood ni Lord. Amen. Nagti-take away. Ibang kino-cover, ibang nililinis. Amen. So, paano natin kantahin ngayon yan? I know He rescued my soul. Medyo awkward lang. His blood take away my sin. Pangit. Okay? Huwag na lang kantahin. Kasi iba yung lyrics eh. Okay? Then John gave this testimony. I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, the man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit. I have sinned and I testify that this is God's chosen one. Isa lang ang pwedeng magpatawad, maglinis ng kasalanan ng tao at gaano siya kaitim, kadilim. Only the blood of Jesus. Amen. Amen. Palapakan naman natin sa Lord. Glory to God. Next. How much more, Hebrews 9:14, will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Before we cannot serve the living God, now, by the blood of Jesus, we are cleansed, and we are now free to worship the Lord. Amen. Hallelujah! Pakisabi sa katabi mo, you are free! Free. Worship God. Sarap eh, no? Amen. Dati di mo kayang harapin ng Diyos, ngayon kayang-kaya mo na. Amen. Bakit? By the blood of Jesus. Amen. Okay? Ano pa ho? 1 Peter 1:18 to 19, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. It's the blood of Jesus. Pwede Amen. mo tumingin sa akin lang? Alam niyo, ayoko pong ma-miss niyo itong katotohanan ito eh. Si Kristo, hindi siya namatay para lamang sa walang kabuluhan. Amen. He died for you because He wants you to enjoy freedom. Amen. He died for you because He wants you to enjoy life. Amen. Kaya nga sabi niya, I came that they may have life and live it to the fullest. Question! Kumusta buhay mo? Masayang-masaya ka ba? Pakita naman yung katabi mo, masayang-masaya ka ba sa buhay mo? Hindi lang masaya, ha? Masayang-masaya ka ba? Masaya. Dito, masayang-masaya ka ba? Masaya. Okay? We miss the goodness of life. Alam niyo ako, pag-gising ko sa umaga, kahit na ako mag-pray, Lord, salamat, ginawa mo akong tao. Di ba yung magic, ginawa kang aso? Di niyo naisip yun? Julius, di mo naisip yun? Di ba? Amen. Yung pag-gising mo, wow! Di ba yung pag-gising mo sa Lord, salamat, ginawa mo akong tao. Pangalawa, alam niyo, pinapasalamat ko, salamat, naranasan ko kung paano mabuhay bilang tao. Amen. Pag ganun ka mag-isip na intindihan mo, tiyak itong araw to may problema. Tiyak itong mga pagkakata ito, may darating na pagsubok. Alam mo eh, nagpapasalamat ako sa Diyos, naranasan ko yan. Iba sa atin, ibang, Lord, ba't naman puro ito pagsubok ka? No? Wala nang mga tapos ito pa yun, grabe ng pagsubok ito. Pasubok na nga ako. Eh, kailangan yun eh. Amen. Diyan ka ba? Amen. So, anong ibig sabihin nito? Balikan mo lang, anong pinagbayad sa'yo, anong pinantubo sa'yo? The blood of Jesus! Amen. God
became man and died on the cross on your behalf. Amen. You should be the one na maniled sa cross. Amen. But Jesus took your place. That is why we are free. Amen. Kaya tayo free na. Amen? Pagkahawakan niya kami ng katabi mo, ano may pinagdadaanan mo? Tinapos na ni Lord yan sa krus ng Kalbaryo. Huwag ka nang inarte. Okay? The blood of the Lord Jesus Christ justify us from sin. Scripture. Basa. 1, 2, malakas. 1, 2, read. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we save from God's wrath through Him? Hallelujah. Tingin sa akin. Si Satanas, ang pangalan niyan dati, Lucifer. Sino si Lucifer? Angel. Pagkasabi sa katabi mo, angel. Tingin sa akin. Dali. Ang angel, saan nakatira? Langit. But because Lucifer ay nag-commit ng sin, anong ginawa ng Lord? Sa langit na yun, August, pinalayas ni Lord. Ano kayo? Amen. JB na sa langit. Pinalayas ni Lord. Pambira naman, no? Kunin niyo naman yung revelation. Pambira kayo, wala pa kayo sa langit eh. Lalo kayo palayasin. Amen. Nagets niyo? Amen. Ito nga nasa langit na pinalayas pa eh. Bakit? Nag-commit ng sin. Catch the revelation. Kung ikaw nandito pa sa lupa, may madali ka naman sa ka malapit. Amen. Remember this. Ang galit ng Diyos babagsak sa mga nabubuhay sa kasalanan. Amen. But because of the blood of Jesus, na-justified na tayo. Ano nangyayari? Hallelujah. Ligtas na tayo sa galit ng Diyos. Amen. Wala pa may mga tao rito. Ligtas na tayo sa galit ng Diyos. Pag nagbuhos ang Diyos ng galit niya, lagpas sa atin. Bakit? Nagpapas over sa atin. Alala sa Egypt? Anong ginawa ng Lord? Sabi kay Moses, lagyan mo yung mga doorpost, mga hamba, lagyan mo ng blood. Bakit? Para pagdating ng angel of death, lalampasan nila yung mayroong blood. Andyan ba kayo? Kaya tayo, dahil tayo ay cleansed na by the blood, hindi, cleansed na tayo by the blood of Jesus. Ano nangyayari? Pagbuhos ng galit ng Diyos. Hallelujah. Lagpas so. Amen. Praise Bakit? the Lord. Hindi tayo dinasahan. Andyan kayo? Kaya wala kang takot. Mga super typhoon na yan. Typhoon superman yan. Kung ano man yan. Walang dating. Ano? Amen. Di ba Jade dito sa atin, Jade, pag nanggeto, di ba, nagbabaha, no? Nagbabaha din sa Beyblade eh. Tama ba? Uy, mga taga-Beyblade, sagot naman kayo. Pero kita nyo ngayon? Wala naman. Amen. Amen. Lord. Kapatid, pag nasa Panginoon ka, kasi pag alam mo, lalampas lang sa'yo. Amen. Happy ba kayo? Amen. Sabi ng iba, sige tuloy mo natin, tuloy. Sabi ng iba, bira, meron nga na Ebola. Ay, walang bola-bola sa atin. Ano yung sabihin? Because we know we're covered by the blood of Jesus. Ito yung revelation. Dali, pag may negosyo ka, Lord, as you cover me with your blood, cover my business also with your blood. Amen. Pag may trabaho ka, Lord, as you cover me with your blood, cover my work, my job Amen. with your blood. Amen. Ano yung sabihin? Magkakatanggalan man, maiiwan ka pa rin. Amen. Bakit? Covered by the blood of Jesus. Hallelujah! Praise from the love of God! Kasi si Lord, marami kasi ganito eh, nandito tayo sa mundo, kombinasyon, Jerry, kombinasyon, may sinners at saka mayroong mga saints. Are you there? Amen. So tayo, nilinis na tayo na hindi naman tayo mga santo talaga. Tayo nilinis na ng dugo ni Kristo, kaya tayo nabukhang santo sa harapan ng Panginoon. Amen. By the way, ang santo kasi ganito. Sa iba, bago ka maging santo, matodas ka muna. Tama? Tama ba? Hanggat hindi ka todas, di ka santo. Pero ang sabi sa Lord, ang sabi ng Bible, to the saints of God, who receive the Lord Jesus Christ, who believe in the Lord Jesus Christ, lahat ng sumampalataya kay Kristo, magsabi ng Amen. Amen. Ay, santo yung katabi mo. Amen.
Kaya maganda, Saint Joseph. Diba? Saint Jane. Wow. Saint Nicole. Ayan kayo? Saint Janice. Andyan ba kayo? Kita mo baliktad ng tao. Sa mata ng tao, kaya matodas ka muna bago ka gawing santo. Sa mata ng Diyos, pag tumanggap ka kay Kristo, nilinis ka ng dugo ni Jesus. Sa mata ng Diyos, you are a saint. Palakpakan natin si God. Glory to God. And if you are cleansed by the blood of Jesus, you are free from the wrath of God. Oh, hallelujah. Pakisabi mo, pakitanong niya katabi mo, pangalan. Oh, lagyan mo ng saint sa unahan. Amen. Pero hindi naging santo dahil sa kanya. Ikaw nga mismo nagdududa ka, santo ba talaga ito? But because of the blood of Jesus, saint yan sa harapan ng Panginoon. Maganda kay August, Saint August. Okay? The curse of sin is broken by the blood of the Lord Jesus Christ. Kaya lahat ng sumpa ng kasalanan, malas, lasma, kung ano man yan, lahat yan, sira na. By the blood of Jesus. Amen. Next. Wala pa tayo sa One major reason of His coming, na sabi ko nakaraan, pakibasa, 1, 2, 3. One does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God here was to destroy the devil's work. Hallelujah! Kaya nga, mga na kay Kristo, wala nang takot sa gawa ng kalaban. Amen. Diba maraming ganito? Naku, atake na naman ang kalaban. Naaawa na ako sa mga church na ganyan. Yung pag nagpatotoo, naku, pag nagpatotoo, nagtitestify kasi ako, yung kalaban na atake na naman. Who told you? Jesus came to destroy the works of the devil. Amen. Kaya pag may ginagawang masama sa iyong kalaban, tawagin mo si Jesus, wawasakin niya. Amen. Are you there? Kaya nga, ang mga Kristiyano, napaka-bold. Ang mga Kristiyano, napaka-confident. Why? We know that the moment the devil attacked us, Jesus will destroy his works. Amen. Sarap, di ba? Amen. Masarap ba to? Amen. Masarap mabuhay ka. O pagkatingin mo, oy, mayroon daw darating na ano ba yan? Yog ba? Bagyo? Sige, dumating ka lang. My God! Pakiayos mo nga yung electric fan mo, parang ilisi. Hirap na yung mga Okay, yan. Okay? Okay. Malamig naman eh. Okay? Makinig mabuti. Jesus came to destroy. Alam niyo po, bakit nagkagulo-gulo mga pamilya? Bakit nagkakahiwa-hiwalay? Bakit mayroong mga nangingidnap? Bakit? Because of sin. Who is the author of sin? The devil. Maraming tao nagkasira-sira. Maski mga Kristiyano, sira-sira buhay. But today, I want to submit this report to you. Jesus came to destroy the works. Amen. Kaya ngayong umaga, ano gagawin mo? May inatake ka na naman sa akin. Lord Jesus, destroy the works of the devil. Amen. At today, ako sinasabi ko sa'yo, ang sarap nito. Revelation after revelation. God is good. His victory. When you were dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Wala nakagets. He forgave us all our sins. Lahat ng kasalanan mo kahit napakasama, pinatawad na ng Diyos. Having canceled, itong gusto mo eh. Having canceled the charge of our legal indebtedness. Amen. Ay, lahat ng kinansel. Tingin sa akin, ang sarap dito, ang laki ng utang mo, tapos pupunta ka roon, dahil may kiusap ka, dahil wala kang pambayad. Ay, mga mukha na nakikiusap. Pagdating mo roon, ang sabihin, Sir, di kasi ako makapayad ngayon kasi wala pa akong pera. Ano ang pangalan nyo? Wilson Rama. Oh, Mr. Rama! Anong problema? Bayad na! Ha? Ha? Bakit to?
Sabi na, may nagbayad na. Ha? Sino? Jesus Christ. Are you there? Ngayon lagi, sa listahan ng Diablo, may utang ka. Sa listahan ng Diyos, bayad na. Dahil ang listahan ng Diyos ang matitira. Hallelujah! Kahit anong content kayo ng kalaban, wala nang kalabangan. Ang listahan ng Diyos nagsasabi, linis ka na at bayad ka na. Kansilado na lahat ang utang mo. Ay, kulang yung palakpak na yan. Hallelujah! Person. That is why we can stand before anybody. Walang pwede mag-condemn. Kinansel na ni Lord lahat. Kaya pag humarap ka, hallelujah, pagtatayo ka, grabe. Bakit? Alam mo, you're covered by the blood. Alam mo, kinansel na ni Lord. Alam mo, pinurgive na ng Lord lahat ng sins mo. Pag nagpuri ka, taas kamay. Amen. Walang condemnation. Amen. Pero the devil is a liar. Ang sabi niya, Jerry, may kasalanan ka. Ang laki ng utang mo. Matindi ito, hindi ka karapat-dapat. Sasabihin mo sa demonyo, kainin mo na lang yan. Bakit? Sa listahan ng Diyos, bayad na ako. Bayad na ako. Oh! Hallelujah! Ngayon, patunayan ko sa inyo, bakit kansilado? Ito yan. Uy, He has taken it away. Saan? Nailing it to the cross. Kaya, JB, pag ikaw ay may problema at may kinalulungkot, bumalik ka lang sa cross. Bakit? Lahat doon ipinako na ng Diyos. At anong ginawa? And having disarmed the cross, the message of the cross is to disarm. Sino? The powers and authorities. The devil! He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Medyo mahirap hindi din, taga-English eh. Tagalogin natin. Tagalog mo. Dali. Ayan. Kayong dating patay. Dahil sa kasalanan kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan, binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Pinawalang bisa ang lahat at naisunod sa atin, tutunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutan kaugnay dito. Pinawi niya ang lahat ng ito na ipako siya sa cross. Hallelujah. Tuloy. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, dinupig niya ang mga pinunod kapangyarihan ng sanlibutan. Sino to? Devils. Sino to? Satan. Linawin ko uli. Makinig kayong lahat. Sa impyerno, hindi hari Satanas. Amen. Sa impyerno, siyang unang pahihirapan. Amen. Ito mga palabas kasi, niloloko tayo. Si Satanas nandun, may tinidor. Wala. Walang tinidor. Anin yung tinidor doon? Kaya sa tabi ko, kasi magpapanood ng mga ganyan. Ang unang itambog sa impyerno, walang iba kundi Satanas. At anong ginawa? Ang mga ito'y para mga bihag. Hallelujah. Ang mga ito'y para mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagkatagumpay. Tingin sa akin, dali! Anong ginawa ni Lord? Hoy, espiritu ng kahirapan, harapin mo mga anak ko. Harapin mo. Nakita niyo ito? Bihag na. Amen. Espiritu ng karamdaman, harapin mo siya! Nakita niyo ito? Bihag na rin. Amen. Espiritu ng pagtatampo, hoy tampuhin, makinig ka. Bihag na rin. Amen. Lahat ng nagpapahirap sa iyo, bihag na. Ano ibig sabihin? Dahil bihag na, pagkasampaling niya na. Ngayon na. Ngayon na. Hallelujah! Ang sarap ng laban na to! Kahit gaano kalaki yan, basta nakatalit na ang kadena, JB, labanan mo. Huwag mo lang labanan pag nakawala. Delikado ka. Pero dahil bihag na nga. Ang sabi ko, bihag na. A slave is under our control. Therefore, these devils and their works are under our control. Hallelujah! Come on, brother! Now, balikan natin, bakit kailangan natin sundin ang salita ng Diyos? The authenticity and the credibility of God's Word. Bakit, Pastor, yung Word ng Panginoon ang kailangan natin sundan? Makinig kayo mabuti. Why? Because it stands forever. Amen. Huwag ko kayo magsawa, pumunta rito. Amen. Huwag ko kayo magsawang sumunod dito. Bakit? Kasi isa lang ang mananatiling nakatayo habang panahon.
Amen. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Scripture please. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Tingin sa akin. Mapapansin niyo dito, nandito kayo sa AFC, wala naman tayong ibang binibida rito eh. May napansin ba kayo may binibida tao? Wala, si Kristo lang at ang kanyang salita. Amen. Credible ang salita ng Panginoon. Bakit? Babagsak, mawawala ang langit at lupa. Salita ng Diyos mananatili. Now, tingin sa akin, if you stand with God's Word, ano mangyayari? Babagsak lahat, nakatayo ka pa rin. Amen. Okay, tuloy natin. Ano pa ho? It surely come to pass. Scripture. Matthew 5:18-19, for truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Mangyayari talaga lahat ng nakasulat sa salita ng Diyos. Amen. Kung mangyayari pala siya, sundin mo na. Amen. Mga anak, nandiyan ba kayo? Amen. Sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito ay may kalakip na pangako. Giginhawa ang buhay mo at hahaba ang buhay mo habang nasa mundo ka. Amen. Mangyayari yan! Amen. At sinasabi naman ng Diyos, kung susundin mo ang Panginoon, ibibless ka niya and blessings will overtake you. Mangyayari yan. Amen. Okay? Hindi pwedeng hindi mangyayari. Pag sinabi ng Diyos, mangyayari. Bakit hindi sinungaling ang Diyos? Amen. Tuloy, ano ba? Credible ba salita ng Panginoon? Tuloy. It rise up against all tests. Scripture. Therefore, Matthew 7:24-27, therefore anyone who hears this word of mine and puts it into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down and streams rose and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Anong ibig sabihin? Tingin pa sa akin. Sa mundong ito, don't expect an easy life. Amen. Alam niyo, magugulat kayo. Bakit gano'n naman ang preaching? Samantalang preaching sa iba, you are victorious! You are a champion! Hoy, champion daw ako. Champion. You will never be defeated! You will rise up against all tests, things in life. Pero nakita mo yung mga pinipreachan, yung mga nakikinig talaga. Victorious pa ako? Mukha ba? Gusto ng real gospel? Don't expect an easy life. Amen. Storms may come anytime. Amen. Destinies may come anytime. Amen. That is why build yourself, build your faith according to the Word of God. Amen. So that when storms, when testings, when trials, difficulties hits you, you will remain standing. Why? Amen. Because you are standing on the truth. Amen. Ano ba kayo? I am not preaching to you a sugar-coated message. I'm preaching to you the truth. And the truth is this. Don't expect an easy life. Amen. And the way to the will of God is always the hard way. And there are no shortcuts. Amen. Mahirap talaga. Amen. Pag itanong ang katabi mo, tutuloy ka pa. Tuloy ba? As if naman may babalikan ka. Amen. If you follow Christ, follow Him 100%. Amen. Okay? Now, next. Okay. Last but not the least. How to handle God's Word accurately to avoid the traps of the enemy. Listen to me. Habang ikaw po ay sumusunod sa Panginoon, hindi tumitigil ang dyablo para ikaw ay itrap. Amen. Kagabi lang, may tumawag sa akin, na-trap siya. Okay? Bakit? Akala mo hindi kayo tatrap? Patuloy yan. Amen. It doesn't mean that active ka sa gawain, active ka sa church, hindi ka na itatrap. Mas maraming trap. Amen. Amen. Ang sabi ko, mas maraming traps. Amen. Pero if you handle God's Word accurately, you will never fall sa trap ng kalaban. Amen. Pito lang to. Pansinin nyo aking mga turo, palagi pito.
Ha? Hindi to pito-pito. Okay? Because God's number is 7. Yes. Kaya yung aking mga pointers, puro 7. Andiyan pa kayo? Amen. Okay. Ano naman yun? Ito naman tayo. Number 1. Fully obey God and carefully follow all His commands. Amen. Deuteronomy 28:1, verse 1 and 2. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, what I'm giving you today is the Word of God. Amen? Amen. The Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. What does it mean? Tuloy, brother. Pag sinasabing fully, 100%, no reservation, no fallback. Amen. Are you there? Amen. Pag sinasabi Jay, ng Diyos ito yun. Stand. Don't compromise. Amen. Walang fallback. That's right. When I obey God, ang dami kong fallback. Bira, anak ko, pagka-high school pa lang yung bunso. Yung panganay ko, nag-aaral sa private school. Tapos wala na akong trabaho. Naubos pa. Yung nakuha ko sa kumpanya, hindi pa tapos. Ubos na, di pa tapos. Ang fallback ko ganito, Lord, tinawag mo ako. Minsan nagtatanong ka kung tinawag ka eh. Nagtanong ako, baka tinulak lang ako yung tinawag. Di kaya ako natulak lang? Kasi wala kasi magkapastor eh. Baka, di ba, minsan, di ba ganun? Ikaw na, wala nang iba. Ako na ba? Mga kapatid, good morning ho. Kaya sabi ko, tinulak lang ba ako? Baka tinawag mo ba talaga ako? Tinulak lang. Sa dami kong fallback, sabi ko, Lord, paano to? Pero na-confirm ko, tinawag na ako, hindi ako natulak. Amen. Alam mo nang magkano? Hallelujah. Nag-pray kami. Nag-enroll si Jan kagad sa Cayetano. Cayetano ba yan? Ang sabi, o sige, scholar ang anak mo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sabi ko talaga. Walang bayad. Tapos ang sabi, bibigyan pa namin sila ng allowance. Praise God. Sabi ko, Lord, talagang tinawag mo ako. Nung nakarang tinulak, ay tinawag na. Tinawag talaga. Bakit? Walang bayad, may allowance pa. Amen. Hallelujah. Na kinuwento ko, JB, sabi ko, kung si Joshua mag-aaral, 40,000 pinakamababa eh. Sabi ko, pati ko dahil talaga eh. Bumalik na, tinulak mo lang siguro talaga ako. Okay? Nakapasa sa PUP. Praise the Lord. Scholar na naman ang bayan. Magkano ang tuition fee? Ang mahal eh. 1,000 plus lang. Kaya sabi ko, Lord, grabe naman ito. Pagkatapos nakapag-apply pa kami ng scholarship. Ang scholarship, Julius, 5,000. May ganansya pa. I fully obey God. Sometimes I cry, but most of the time, His comfort for me is overflowing. Amen. Ang sabi ko, Lord, I will just obey. This time, wala nang fallback, wala nang reservation. Amen. Dumating ang punto, 25 pesos ang pera. Ay, salamat sa pasyam. Bakit? Hampasin ba naman mga bangus dito? Ang dami ulam. Kaya wala nang fallback. I challenge you. Itong mama na katayo sa harapan nyo ngayon, sumunod lang, walang reservation. If you follow God without reservation, without fallback, I'm telling you, if you're faithful to Him, He's more than faithful to you. Hindi mo pwedeng i-over tapos sa ito. Are you there? Kasi sabi mo sa natabi mo, just be faithful. Ano pa ho? 100% accurate. Carefully. Bakit carefully? Ano ibig sabihin? Making sure you don't miss to obey even a small part of it. Carefully, binantayan mo, Stellora, ito bang gusto ng Diyos? Kaya ito bang sinasabi ng Panginoon? Hindi yung sinasabi mo, hindi sinasabi ng iba, yung sinasabi ng Diyos. Amen. Pastor, pag ginawa ko, baka sabihin ng iba, wala akong pakialam. Alam mo dati,
Yung bata-bata pala akong pastor, ganito ako. Pag nag-preach ako, baka masaktan sila. Pinapagaan ko sa mga tampuhin. Alam niyo po, nakalagay sa outline ko tampuhin. Alam niyo po, yung mga puso kasi natin, dapat ho mas malawak ko yung pangunawa natin. Pero nakalagay sa outline ko tampuhin, quote unquote. Tapos hirap na hirap po ako. Parang hindi ako makahinga. Kasi hindi yung pinapasabi ni Lord eh. Pero nung malaman ko, sabi ko, I don't want to miss. Kaya pagpasok ko pa na, ikaw na tampuhin! Sabi ng tampuhin, balat sibuyas ka! And there. Kaya sabi ng tampuhin, kaya pagkatapos ng tampuhin ka pa, hindi na. Grabe sigaw kanina, lakas. Andiyan ba kayo? Why? Because I don't want to miss even a small part of it. Amen. At pag ganun ka magtrato sa salita ng Panginoon, I want to congratulate you in advance. Amen. Blessings are running after you. Hallelujah! Tuloy! Ano ka po? Number 2, if you want to handle God's word accurately to avoid the traps of the enemy, keep His word in your heart. Scripture. How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your words in my heart that I might not sin against you. Next verse. Let the word of Christ dwell in you richly. Are you there? Amen. Pag sinasabing keep, let the word of God be your treasure. Noong kami ni Cora magsimula magpastor, palagi ko sinasabi, JB, di ba narinig mo yon? Wala naman tayo kaming kahit isang poste. Tama? Nasa kabilang pa ako noon, church, sinabi ko palagi, I stand before you today. I have no treasure. I have no house. Kahit isang poste wala. But I stand before you today proclaiming the goodness of my God. I keep His word in my heart. And I treasure His word. Challenge ko sa iyo ngayong umaga, i-treasure mo yung word ni Lord. Amen. Mawala o lahat, wag lang ang salita ng Diyos. Amen. Yan ang kayamanan mo na hindi pwedeng manakaw sa iyo. Amen. Santo sa maraming Kristiyano, walang oras sa salita ng Diyos. Mas maraming oras, tingin sa akin, maganda naman rin yung makinig ng worship songs. Ano ginawa today? I listen to praise and worship songs. But praise and worship songs will not make you alive. Only God's word can make your spirit alive. Amen. Basahin mo siya! Kainin mo! Keep it in your heart! Minsan may mga preachings kayo maririnig, mukhang hindi po pa siya kailangan. Itago mo lang sa puso mo yan, Jane. Bakit? One day, pag may dumating na pagsubok, maalala mo, na-preach ito ah! Diyan kayo? Amen. Treasure. Treasure mo lang sa heart mo. Tago mo. Amen. Isang araw, nandyan yan. Kaya pag may tinanim ka at mayroon kang tinatago, pag kailangan mo may mabubunat ka. Amen. Keep His word in your heart. What's next? Make it your guide in life. The best guide in life is the word of God. Amen. Wala na hong iba. I have kept my feet from every evil path, so that I might obey your word. I have not departed from your laws. For you yourself have taught me how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. I gain understanding from your precepts. Therefore I hate every wrong path. Your word. Pakibasa ho yung verse 105. Want to read? Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Hallelujah. Pag naguguluhan ka, di mo alam ang gagawin mo, Sister Laura, buksan mo ang salita ng Diyos, igagahid ka niya. Amen. Nandiyan ba kayo? Amen. Pastor, hindi ko alam kung paano magsimula buksan ito. I-text ka sa akin. Amen. Pastor, ano babasahin ko? Ay, nako. Ito basahin mo. Pero huwag ka na palagi mag-text sa akin pag matagal ka na. Pag marunong ka na, ikaw na lang basa sarili. Pag mayroon ka din natin yan, text mo ulit sa akin.
Yan ang trabaho ko, kaya full-time ako. Amen. Pag sabi sa katabi mo, kaya full-time siya. Kaya full-time siya. Okay? Okay pa? Amen. Kaya hindi ka maliligaw eh. Ang guide mo, Word of God. Kuha mo, Jake? Hindi ka maliligaw. Guide mo, Word of God. Pag ang Word of God ay ibibigay sa iyo, klaro. Tama ba? Amen. Doable. Amen. At higit sa lahat, di ka maliligaw. Bakit? The Word of God or God's instruction is safe. Amen. Okay, next. Lapit na. Meditate on it. Day and night. Wag mo na, bro. Ay, mabilis ito talaga. Okay? Sige na, tuloy na. Be strong and be courageous. Joshua 1:7-8. Be careful to obey all. Pakisabi sa katabi mo, all. The law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Ano ibig sabihin niya? Pwede na ba? Julius, dapat ang lumalabas sa bibig mo, salita ng Diyos. Yung bang paglapit mo, Uy, ilang taong ka na? 72. Bakit? Uy, alam mo, mahirap na talaga pag tumanda na, no? Talagang wala na. Hindi. Sabi sa Isaiah 46 verse 4. Andiyan kayo? Kahit ako matanda na pumuti ang buhok ko, hindi ako iiwanan ng Diyos. Sasamahan niya at alagaan niya. Bakit? Siya lumika sa akin. Amen. Uy, wala na oh. Sadsad na ang bigasan mo. Hindi. Bakit? Sabi sa Philippians 4:19. My God will supply all my needs according to His riches and glory. Amen. Andiyan kayo? Ay, mukha ka ng stress. Hindi. Bakit? Sabi sa Matthew 11:28, Come unto me, those who are labor and heavily laden, and I will give you rest. Amen. Pag sabi sa katabi mo, rest in peace. Dahil sa akin, yung rest in peace, huwag niyong isipin para sa patay. Kaya ilagay mo yan sa lapida, hindi na alam ng patay yun. Ang rest in peace, sinasabi yan sa buhay. Amen. Sinasabi sa buhay. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, rest in peace. Hindi niyo kasi alam eh. Tama ba? Ilagay mo sa patay. Rest in peace, ganito pangalan. Ano ang patay? Ganun lang. Wala siya. Ang buhay ang sabihan mo, magpahinga ka. Sige na nga, nagdagan mo ng God sa dulo para hindi naman kabahan yan. Okay, rest in peace with God. Rest in peace, God. Ayan, okay na. Ewan ko pa sa inyo. Okay, so meditate on it. Ano ibig sabihin ng meditation? I-squeeze mo. Parang, sino kumakain dito ng bubble gum? Amen. Chewing gum. Amen. Di ba? Ano kailan mo binibitawan? Ha? Tapos pinanguhuli mo ng firefly. Di ba? Kailan mo binibitawan? Tingin sa akin. Pag nag-meditate ka ng Word of God, Jerry, huwag mong bitawan hanggat hindi na-satisfy ang espiritu mo. Amen. Ako hindi ko binibitawan hanggat hindi ko nakuha ang pinakagustong mensahe ng Diyos na ibigay sa akin. Kahit nakahiga na ako, talagang minimeditate ko, nakatulugan ko na lang, nakagisingan ko na lang. Bakit? I know the power of meditating God's Word. Amen. Pag sinasabi ng Panginoon, for I have loved you with an everlasting love. Tigil! Everlasting love. Ganon ang klaseng pag-ibig sa akin ng Diyos. Kahit anong pinagdadaanan ko, kahit hindi ko alam ang bukas, kahit malabo sa akin ang bukas, dahil mahal niya ako ng walang hanggang pag-ibig, nandyan siya palagi kong kasama. Hindi niya ako iwan. Alam niyo, pag ganyan ang meditation mo, paggising mo sa umaga, nagtitimpla ka ng kape, umiinom ka, lumalabas ka. Bakit? Alam mo kung gaano katindi yung na-receive mo sa Diyos. Ngayon, walang meditation eh. Ano message? Ang ganda ng message ngayon. Talaga ng title. Hindi ko alam mas maganda siya. Sabi mo sa katabi, patawarin ka. Okay? Meditate on it day and night. Ano ba ho? Number 4, number 5. Ito ang gusto ko eh. How to handle God's Word accurately in order for you to avoid the traps of the enemy. Let the Word, pakibasa, 1, 2, 3.
Let the word of God teach, rebuke, correct, and train you. Tignan niyo ang Word of God. Ano trabaho ng Word of God, Jeremy? Tuturuan ka. Kaya Julius, pag sablay-sablay ka, tuturuan ka niya. At pag tinuturuan ka, hindi madali. Bakit? You will let go of your old practices and you will embrace God's Word. Amen. Ano pa ang Word of God, Brother Julius? Brother August, i-review ka. Pag mali-mali buhay mo, i-review ka. Amen. Laki na po na. Pag mali-mali buhay mo, pag may nagpipreach, parang ikaw palagi pinapatamaan, di naman niya alam. Amen. Amen. May isang tampuhin na member, sabi niya, palagi na lang ako, sino kayong mga chismoso rito? Sinasabi palagi sa pastor ang buhay ko. Yung pastor, nag-invite lang ng bagong speaker ha? Bagong speaker, nag-preach ng speaker. Ikaw na tampuhin! Talagang chismoso itong pastor. Wala namang alam. Makaalis nga! Umalis siya. Punta siya ng ibang church. Sabi niya, tingnan niya muna. Ay, wala nakakilala. Kapag siya. Kaya kayo mga tampuhin! Ako na naman. Alis ulit siya. Sabi niya, saan kayo? Saan kaya ako? Parang sinusundan ako ng mga chismoso. Lipat siya. Doon na talaga sa malayo. Ay, ito talaga malayo na. Sinorbe niya pa. Wala talagang taga sa amin. Siguro naman dito na. Pag-upo niya, oh. Let's call our speaker for today. English pa. Talagang English, oh. Okay? Our message today is about sulking. Anong English ng tampo? Sulk. Sabi niya, ano ibig sabihin sulk? Tampo! Ako na naman! Makaalis na nga! Why? Because the Word of God, kahit saan ka magtago, habulin ka, bakit i-review ka? Bakit? Isa lang ang mensahe. Itigil mo yung paging tampuhin mo, maging matatag ka, hindi ka nahahabulin ang salita ng Diyos. Amen. Bakit tanong yung katabi mo? Nire-review ka ba? Okay? Ano ba ho? Kinokorek ka. Amen. Pag kinorek ka, masakit. Amen. It's hurt. Okay, it hurts. Ano ba ho? Ititrain ka. Yung pag-training, nakita mo yung mga Navy dyan? Navy ba yun, Brother Robos? Ay, Coast Guard? Grabe. Ang papayat pero susulit ng ano, tapos yung gano'n, no? Sabi ko, grabe naman tong training na itong mga ito. Bago ka maging Coast Guard, talagang matibay katawan mo. Andiyan kayo? Amen. Gusto mo maging matibay na Kristiyano? Bibirahin at bibirahin ng Diyos yung mga weaknesses mo. Bibirahin ng Diyos yung mga pangit mo ugali. Amen. Pangit mo ugali. Amen. Pangit! Bibirahin ng Diyos yan. Bakit? Kasi gagamitin ka kasi ng Lord. Amen. Di pwedeng gamitin yung pangit ugali. Amen. Scripture please. All the scriptures is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. 17, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ayun eh? Amen. Kaya paging fully equipped ka, if you allow the Word of God to rebuke you, to correct you, to train you, and to teach you. Number 6. Ito pa. Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Ayun eh? Kaya pag nag-share ka ng Word of God, tingin sa akin, pag nag-share ka, kapanipaniwala eh. Bakit? Nangyayari kasi sa buhay mo. Amen. Mahirap yung nag-share ka ng Word of God, tapos iba ang manifestation sa buhay mo. Andiyan ka pa? Amen. Hallelujah. Next, number 6. Let the Word of God judge the thoughts and attitudes of your heart. Scripture, please. For the Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. Amen. Anong klase ang Word ng Panginoon? Para siyang sword na magkabila ang talim. At ang sabi, mas matalim pa dyan. Amen. It penetrates even the dividing soul and spirit, joints and marrow, pati bulalo mo sa pool. Amen. Andiyan ka pa. Amen. Di ba yung buto, may bulalo, tagus pa dyan. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight.
Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him whom we must give account. Kapatid, pag medyo ang iyong pananaw sa buhay ay medyo hindi mo maintindihan, tingnan mo ang Word of God at hayaan mo siyang mag-judge ng iyong kaisipan. Hayaan mo siyang mag-judge sa desire ng iyong puso. Last but not the least, pag-isasaktan yung buhay, salamat, last na. Okay, number 7. Take God's Word as the absolute authority. Hebrews 1:1-3, in the passage, God spoke to our ancestors through the prophets at many times in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. Listen to this. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful Word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Take God's Word as the absolute authority. Why? Ang sabi ang nagsusustain ng lahat ng bagay sa mundong ito ay walang iba kundi ang powerful Word ng Panginoon. Amen. Amen. Next, why we need absolute standard? Bakit kailangan natin ang absolute standard? Yung hindi nagbabago, yung hindi nagkukulang. Bakit? At that time, His voice shook the earth, but now He has promised, once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be shaken, that is created things, so that what cannot be shaken may remain. In the last days, there will be shaking. Amen. Amen. Only those who stand in the Word of God will remain. Kapatid, ngayong umaga, handle God's Word accurately. As long as you live, as long as you're alive, the devil will not stop. Amen. The devil will not stop laying down his traps against you. Stellara, kaya ka lang naman hindi mahuhulog sa bitag ng kalaban kasi lumalakad ka sa liwanag ng salita ng Diyos. Kaya ka lang naman hindi mabibiktima ng kalaban, Elmer. Bakit? Kasi hinahayaan mo ang salita ng Diyos na mag-rebuke, mag-correct, mag-train at magturo sa iyo. Amen. At bakit hindi ka nabiktima ng kalaban? Because you made the Word of God the absolute authority. Amen. Amen. Isi-shake ng Lord lahat. Isa lang ang matitira. The Word of God cannot be shaken. And if we stand with it, hallelujah. Magbabagsakan na. Sad thing, maraming churches ngayon nagsasara na. Yung kapatid ni Brother August nag-share sa akin yan. Saan ba yung kapatid mo? Sa UK? Sa United Kingdom? Ang lalaki, JB, ng church. Founded by the ancestors, mga matatanda. Sad thing, nagsabi siya sa akin, Pastor, nakakaawa. Dahil ko bakit? Ang laman ng church, puro matatanda na lang. Alam mo mga edad? 90s pataas. Young people, wala kang makitang young people sa church at sa labas lahat. At ito nakalungkot, isang malaking church, wala na nag-church, ginawang restaurant na lang ngayon. Okay pa kayo? Amen. At ang takot nila sa UK, sa mga yung mga talaga mga nagsimula, ano sabi nila? Natatakot kami na pag nawala na kami, ano na kayo ang mangyayari sa simbahan na ito? Kasi ang mga young people, simula nung hindi na nagsipag yung mga tao, pumasok na ang same-sex marriage. Andiyan pa ba kayo? Amen. Dumating ang values nila bumaba. Bakit? Wala na sila sa word ng Panginoon. Kaya ngayon, worried ang mga natitira. You can just imagine, 19 na pataas yan. Ilan na lang ang ititira niyan? Amen. Pagkasabi sa katabi mo, di natin gagawin dito yan. Dilatan mo, hindi natin gagawin dito yan. Okay? We will stand. We will stand for that. We will stand in His Word. Why? Isa lang ang absolute standard ng EFC, salita ng Diyos. Amen. Pag nasa Word of God, gawin. Pag wala sa Word of God, itakwil. Amen. Ganun lang yan.
for our conclusion, only God's word stands forever and cannot be shaken. If you remain and abide in it, you will stand with it forever. Tamayo po tayong lahat ngayong umaga. Hallelujah.